Praise God. Ganun po ay, meron po akong tanong po sa inyo sa umagang pong ito. Gusto niyo po ba maging maligaya? Ay, sige, no? Ang pangalawang tanong po ay, gusto ba ng Diyos na ikaw ay maging maligaya? No? Meron po yan, no? May dalawa po kasi pag ang tanong ganun ay, parang may mga tanong na hindi basta pwedeng sagutin ng oo at hindi. No? Halimbawa po kasi, pag tinanong ko yung mga magulang po nito, at tanong ko sa inyo, tumigil ka na ba sa pagpalo sa iyong anak? Pag sinagot niyo po itong oo, ibig sabihin, inaamin niyo, no? Na kayo ay pinapalo niyo ang inyong anak at ngayon tumigil ka na. Malawa sa akin, pag sinabi niyo ng no, na hindi ka pa tumitigil, nagbibigay ito ng isang impresyon sa atin na patuloy mo siyang pinapalo at papaluin pa rin. Hindi po ba? Kaya nga pa po yung tanong ko po sa inyo na gusto ba talaga ng Diyos na maging maligaya kayo? Isa na lang amen, ano? Kanina, amen kayo lahat. Ngayon, ayaw niyo na mag-amen. Of course! Sabi mo sa katabi mo, totoo, gusto ng Diyos maging maligaya ka. Hindi na naniniwala. Kanina, okay kayo ha. Pag may mga tanong mo ka. Okay, ayaw po ng Diyos na maging maligaya kayo. Kung ang kaligayahan ito ay magdudulot sa inyo o magtutulak sa inyo sa kasalanan. No? Hindi niya gusto yung kaligayahan. Kasi marami pong nagsasabi, ang kaligayahan daw nila ay nandoon sa pag-inom ng alak. Ang kaligayahan daw po nila ay naroon sa mga bagay na kasalanan ay tinuturing ng ating Panginoon. Alam niyo po ba, na nais ng Panginoon, ang purpose ng Panginoon sa ating buhay ay to form or to build a Christian character o Christ-like character. At ang kasalanan po, ito po ay hahadlang o humahadlang o nagpapabagal sa ating paglago espiritual. Hello? No, kasalanan po, ito po ay mahadlang upang tayo ay lumago sa ating espiritual na kalagayan at makita sa atin yung paghubog ng Diyos sa ating mga karakter. Tingnan niyo po ang sabi sa 1 Peter chapter 1 verse 14 to 16. Okay, ang sabi po rito, okay, open your Bible po. Medyo mabagal po yung ating. Nandiyan na ba? Okay, sabi po dito, you must live as God's obedient children. Don't slip back into your old ways of living to satisfy your own desire. You didn't know any better then. At sa tuloy po. But now you must be holy in everything you do, just as God who chose you is holy. For the scriptures say, you must be holy because I am holy. Ang sabi po doon, just as He called you is happy, so just be happy. Hindi po, no? Ang sabi po doon, ang tumawag daw sa inyo ay banal, at tayo ay dapat maging banal. Our goal, ang goal ng Diyos sa ating buhay, kung tayo po ay naglilingkod at sumusunod sa ating Panginoon, is not happiness, but holiness. Hello? Hindi lang yung happiness, ang nais ng Panginoon. Ang nais ng Panginoon, kayo ay maging katulad ni Kristo sa lahat ng bagay. Kaya may problema po tayo pag natin pag-pursue ng happiness. No? Ay, ibig sabihin ay yung sabi ko po sa inyo, iba po kasi ang happiness po nila
ay nakikita po nila at natatagpuan po nila sa sexual relationship. Kaya nga po sabi na iba, hindi bale, okay, maligaya ako eh. Maaaring bawal. Pero ang sabi, maligaya ako eh. Doon ako lumiligaya sa aking kapwa lalaki. Doon ako maligaya sa aking kapwa babae. Yung si Therese maglandad ng kanyang, hindi palda, no, pantalon. Hindi po ba? Ano sabi niya? Now I'm happy. Sabi niya, hindi yun ang uri ng kaligayahan na nais ng Diyos na maranasan ng bawat isa. Hindi nga ikaw nais maging maligaya kung ito ay magtutulak sa iyo sa kasalanan. Hello? Yung Diyos, okay, masaya ka nga, tapos nasa kasalanan ka, sa palagay mo kaya ang Diyos masaya sa nangyayari? Hindi. Kaya marami po nagkakamali sa mga bahay nito. Kaya sabi nga po nila, bawal na pag-igib, masarap nga daw po eh. Hindi ba? Kaya sabi nga sa kasi wala ka na eh. Sabihin, hindi mo ko inuunawa. No? Kaya pag nanonood kayo ng mga personalan, kaya madalas doon, dalawang babae, ang sabi nung kasi yung asawa ko, ganito, hindi na ako maligaya sa kanya, kaya humanap ako na ibang babae na magbibigay ng kaligayahan sa akin. Hindi po ano. Iba, ang kaligayahan na nasa pornography. No? Sa pagbabasa, sa panonood ng mga bagay na hindi kahay-ay sa ating Panginoon. Iba, ang kaligayahan nila ay kung sila ay nagsusugal. Pwede nila pagpalit yung pamilya nila, basta sila ay makapagsugal. No? Hindi po nais ng Diyos na ikaw ay maligaya kung ito ay magtutulak sa iyo sa kasalanan. Pangalawa, hindi po nais ng Diyos na kayo magligaya kung ito ang pagbabatayan lamang ay yung mga nangyayari sa ating buhay. Dahil po yung happiness ay temporary lamang to. Ito ay nakabatay sa mga pangyayari sa ating buhay. Makikita niyo po, when things are good, you are happy. Di po ba? Pag walang problema, may pera, di ba? Masarap yung mga pinagkakain, ayos ang pamilya, wow, nakangiti ka pirme, no? Pero pagka wala nang laman yung pitaka, yung bulsa, pag binati ka, huwag mo nga akong mabati-bati dyan, ha? Mainit ang ulo ko, bakit? Wala akong pera! Di po ba? Totoo yun eh. Pagka maayos ang buhay, masaya ka. Pero pagka may problema, malungkot ka. Hindi gusto ng Diyos ang ganung uri ng kasiyahan. Hindi nais ng Panginoon na doon ka nakabatay sa kasiyahan na yon. That's reality. Tumingin ka, sino naman may Facebook account? Ay wala dito, salamat, wala sa PNC at Facebook account. Ayaw nyo mas itaasan ano. Ako meron. Kayo wala? Ay sus, ang huli-huli kayo talaga, oo. Makikita mo na yung mga nakapost. Yeah, pastor, no? Di ba? Pagka may natanda, ay, ang saya-saya niya. Para yung mga kagalit, handong din. Di ba? Eh ayaw na yung Diyos na kayo ay magiging masaya kung ayaw na sa circumstances o mga nangyayari sa inyong buhay. Okay? At makikita po natin doon ang sasabi. Tinitingnan po natin doon sa Ecclesiastes 7:14 kung ano po sinasabi. Ecclesiastes 7:14. Ang sabi mo, enjoy prosperity while you can, but when hard times strike, realize that both come from God. Remember that nothing is certain in this life. Hello, church! Ang sabi po ni Haring Solomon, enjoy niyo yung prosperity, enjoy niyo yung happiness ninyo. Pero pagka merong dumaan na masamang araw sa iyong buhay, ang lagi mo tatandaan, ang lagi mong aalalahanin na mga bagay ito ay nilaog ng Diyos na mangyari sa iyo. Kaya nga po sabi ni Job sa kanyang asawa, magpapasalamat naman tayo sa Panginoon pag tayo ay masaya at mayaman.
at hindi natin tatanggapin yung mga kasawian na dumating sa atin. Minsan, ang tao po ganyan. Kaya nga po yung kaligayahan niya ay nakabatay po doon. Okay. Gusto ba ng Diyos na maging maligaya kayo? So, umagang po ito ay pag-aaralan po natin yung 4 na bagay upang makita po natin yung meaning ng happiness, why people are unhappy, what are the wrong concept of happiness, how to be completely happy. Yung meaning of happiness, yung word definition po, tinignan ko po sa internet, sabi po ng Merriam-Webster Dictionary, ang definition po ng happiness doon ay state of well-being and contentment. Ang pangalawa po ibinigay niya ay a pleasurable or satisfying experience. Ito daw yung magandang experience. Sa pre-dictionary po, sabi niya, ito daw po ay characterized by good luck, fortune. Ang sabi niya pa, enjoying, showing, or marked by pleasure, satisfaction, or joy. Ito ba yung kukuha kung tayo po'y na-enjoy, nasasatisfy, o tayo ay nasisihan. Ang sabi po ng religion na Hinduism, happiness is the state of self-understanding that occurs only when people reach the highest level of meditation so that they are not really affected by outside factors. Ito daw po ay nakukuha sa malalim o mataas na level ng ating meditasyon, ng concentration, na tayo ay hindi na naapektuhan kung ano ang nangyayari sa ating paligid. Ang sabi po ni Aristotle, happiness depends on ourselves more than anybody else. Depende daw po sa inyo yan. Hindi nakadepende sa iba. At isa pang sabi niya, happiness is a central purpose of human life and goal to itself. Ito daw yung central, ito yung dapat na pursue, no? Ng bawat individual, at ito daw yung dapat na maging goal ng bawat isa. According to God's definition of happiness, and according to the Bible, if we seek God and discover His plan for us, we will find true happiness. Ang kaligayahan daw po ay hindi po ito hinahanap. Ito ay hinahanap sa pamamagitan ng Diyos. Hello. Hindi pinipursue ng isang tao. Ang pinipursue o ang hinahanap o pinagsisikapan dapat ng isang tao ay makilala at maharap niya ang Panginoon. Okay, sabi ko sa Psalm 144, verse 15b, 144 verse 15b. Yes, joyful are those who live like thee. Joyful is indeed are those whose God is the Lord. Hello! Joyful indeed are those whose God is in the Lord. Ang sabi po sa Tagalog ay ganito, mapalad ang bayan, ang Diyos ay si Yahweh. No? Kaya nga po, yung daw happiness ay hindi nakikita kung ito po yung hanapin natin, kundi ito po ay nakikita sa pamamagitan ng paghahanap o sa ating relasyon sa isang tunay na Diyos. Pangalawa, what makes people unhappy? Sa palagay nyo kaya, bakit na ikaw minsan hindi masaya? No? Sa mga experience natin, number 1 is worrying. Diba? People worry a lot. Nagwo-worry sila about their health, nagwo-worry sila about their job, nagwo-worry sila about partners in life, no? Nagwo-worry sila sa future. Marami pong tayong pinangangambahan sa ating buhay. Marami tayong alalahanin sa ating buhay. Marami tayong kinakatakutan sa ating buhay.
Kaya ito po ay nagdudulot sa atin ng kalungkutan. Pag naiisip natin, buwan, wala akong isa sa akin, problemado ka na kagad. No? Miski ano yung nakikita mo, medyo yun ang nakapokus yung isip mo po doon. Pero ang sabi po ng ating Panginoon, kung dinig nyo, madalas po natin naririnig, ang sabi po ng ating Panginoon sa Matthew chapter 6, verse 32 to 34, no? This thing dominates the thought of unbelievers. But your heavenly Father already knows all your needs. Seek the kingdom of God above all else and live righteously, and He will give you everything you need. So don't worry about tomorrow, for tomorrow will bring its own worry. Today's trouble is enough for today. Ang payo po ng Panginoon, doon sa mga taong masyadong maraming inaalala sa buhay, ay seek ye first the kingdom of God. Sabi niya, yung mga bagay na ito, yung mga damit, yung mga kakainin, yung mga bahay, yung pera, ito po yung pinagpapagalan ng maraming mga pagano. Pero ang sabi ng Panginoon, alam ng Diyos ang inyong pangangailangan. Ang kailangan po namin gawin ay seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things, ang sabi po doon, lahat daw kaya po binibigyan ko po ng distinction. Ang lahat daw po ng ating pangangailangan ay, ano? Hindi ibibigay ng Diyos. Ay, yung sumagot eh. Ay ano? Ibibigay ng Diyos. Ang sabi, pangangailangan. Kaya po, lagi ko pong binibigyan ng diin. Ang sinasabi at itinangako ng Diyos natin ay yung pangangailangan. Iba po yung want. Iba yung hindi natin kailangan, gusto natin makamit. Iba po yun. Hello? Nakunawain niyo po ba? Kailangan ano pa ang basic mga needs niyo? Food, clothing, shelter, yung health ninyo. Lahat daw yan, bibigay ng Panginoon. Tumawag sa kayo, manampalataya sa Kanya. Hindi ko naman po sinasabi na bubuksan namin itatapon sa inyo. Hindi, no? Bawal din ang tamad sa kingdom of God. Ang ibig ko sabihin, yun po ay mararanasan natin. Kaya nga, sinasabi ang worry. Sa Philippians chapter 4, verse 6 to 7, sabi po ni Pablo doon, don't worry about anything. Instead, pray about everything. Tell God what you need. Kita nyo, sabi niya, tell God what you need. And thank Him for all He has done. Then you will experience God's peace, which exceeds anything we can understand. His peace will guard your heart and mind as you live in Christ Jesus. Hello? Kasi yung anxiety, ang sabi po nila, ito daw yung kaisipan ng isang tao na kadalasan ay hindi nangyayari. Hindi nangyayari. Almost lahat ng ating alalahanin ay mga katang-isip minsan lang sa ating buhay. Kaya ito po yung nagdudulot sa atin ng kalungkutan. Pangalawa, pride. Ang concern po kasi natin kung anong sasabihin ng ibang tao at kung ano ang iniisip ng ibang tao. We want to be somebody else. Ay, ibig ko sabihin, para po tayong gusto natin, tayo rin kilalahanin. Tayo din pahalagahan. No? Kaya po marami mga tao, sa pagbili ng mga gamit, kala po doon po sila mapapahalagahan o titignan na mas mahalaga ng tao. Kaya mga pinipili po nila minsan ay yung may mga agila. No? Yung American Eagle. May agila. O kaya yung isa pagtatak, swallow. O kaya yung mga nakabak sa kabayo na may hawak-hawak na pamalo. O kaya nakanangan ng ngipin. Gusto nila. Kasi sa palagay nila, kung sila magiging work o magiging mahalaga sa paningin tao. O hindi naman gusto nyo yung deer. Diba? Ano yung na deer? Di po ba? So, ibig sabihin po, gusto nila yung kanilang ego ay
maiangat yung kanilang pride, kaya miski na pumunta po sila sa Greenpeace at mamili at doon sila bumili ng mga bagay na yun, ginagawa nila. Kasi feeling nila, no, natataas yung kanilang pride kung yun ang suot nila. Sabi nga po, isa na pa na sa CCE, yung mga nagbabasket po, ang hilig-hilig na mga meron check. Kasi sabi nga niya, hindi naman makashoot. Buti na lang yung nakatampak, nakakashoot. Hindi na sa sapatos. Ay, ibig sabihin, wala po sa sapatos yun. Hello? Miski na isuot mo pa yung 3 check dyan. Di ba? Hindi ka magiging magaling sa basketball. Di po ba? Kaya gusto nila to look rich, to look somebody else because of their pride. Okay? Meron na po papakita sa inyo. Sana may pera pa ako. Baka mag-ambis po. Okay, kung ibibigay ko po ito sa inyo, ang dawag kay inyo, tatanggapin niyo. Tama, nagsasabi na naman siya ng totoo eh. Tama. Tatanggapin mo pa rin. Tatanggapin mo hindi? Tatanggapin pa rin. Lariin mo na hindi. Kung bibigyan ko po kayo ng kamukhang 1,000 pesos, tayo po dawal kahiram ng pay money sa apo ko eh. Tatanggapin mo kaya? Yung 1,000 na play money? Hindi. Bakit? Hindi ako pakinabangan. Hindi pa kakinabangan. Eh, may 1,000 din na nakalagay doon ah. Parehas din. Bakit hindi mo tatanggapin? Kasi, hindi po dahil nakalagay, it is worth. Bakit tatanggapin yung 1,000 pinakita mo? Hindi dahil may 1,000. You know what is the reason? Dahil 1,000 na yon ay issue ng government. Printed by government at binaback up ng government na sila ang mananagot doon sa salaping ito. Hello, church! Sino ba ang nasa likuran mo? Ang Diyos, di ba? Sino ba ang back-up mo? Ang Diyos. Sino ba ang ama mo? Ang Diyos. Miski ano ang iyong anyo sa mundong ito, ikaw ay mahalaga. Ikaw ay miski ano isuot mo, mahalaga ka pa rin pagkat ang Diyos ang nasa iyo. Hindi ka fake. Illustration po yung nakita ko po sa CCF. Kilala pastor. Na-challenge po ako doon. Maraming mga tao magsusuot na miski ano. Because of their pride, they want to be somebody else. They want to look rich. Pero wala niyo po mahalaga kung sino yung nasa inyo. Miski bago na ni pandemic ninyo, mahalaga na pa rin. Dahil ang Diyos ang iyong ama. Katulad ni sa dino, sigurado ang miskin madumi pa rin yan. 1,000 pa rin yan. Mahalaga pa rin yan. May value pa rin yan. Ganun ka sa harapan ng ating Panginoon. Miskin anong kulay mo, ganun ka pa rin. Pangatlo, compare yourself to other. Ay, okay, may nakalimutan lang po ako. Sandali. Mahalaga po ito. Kasi marami po sinasabi, wala po daw tayong job. Marami naman nag-job fair. At napatunayan po nila recently, dahil mali ang choice ng course, kaya po walang trabaho. Hindi nagmamatch. Bakit po? Kasi sa pagkuha po din ng mga estudyante ng kurso sa kolehiyo, gusto nila yung magaling, maganda. Ayaw ata nila yung mga welding daw.
Ayaw nila yung mga ibang ano. Pero yun po yung hinahanap ngayon. Ang gusto nila yung blue collar o white collar pag-graduate nila. Kaya po yung nagputukan nursing, lahat ng nursing na. Ngayon, nasa yung mga nursing student, nasa call center na. Totoo po yan eh. Kasi nga, because of pride. Kasi gusto natin, o saan ka nag-aaral? Sa Ateneo de Lasal. Lasal. Ganda nun ha. Kaya kami noon, ano sabi, saan kayo nag-aaral? Ateneo de Legarda. Meron ba Ateneo doon? Oo! Arellano University. Ateneo de Legarda tawag namin doon. Di ba? Yung po kasi mali. Gusto nila, okay. Kung yung uso, nakisabay. Pero napatunayan po nila, marami po trabaho. Ilan po, nakaraan, ang rated ko rin ang naglagay po ng job fair. At natagpuan po nila at nakita nila hindi nagmamatch talaga. Why? Siyempre, po lang doon yung try. Okay, pangatlo, comparing yourself to other. Ang sabi ni Church Stoddard, we love in others what we lack to ourselves. Minamahal daw po natin sa iba yung kung ano yung kulang sa atin. Pag nakakita tayo ng kakulangan sa atin, yun po yung gusto natin. No? Parang magiging masaya ako pag ang mukha ko katulad ni Piolo Pascual. Kaya ko natin naman ito. Masyado ng ano. Di ba? Ganun po yun eh. Kaya nga po, ang marami mga cosmetic surgeon o mga kumikita maiging kasi ayaw nyo ng inumin, no? Hindi kumastos kayo. Di ba? Ayaw nila yung kanilang mga katawan, ay di magpasip-sip kayo ng taba. Gusto ninyo. Kasi naingit tayo doon eh, no? Makikita nun, wow, ang kinis ng kutis niya. No? Ang ganda ng kanyang katawan. Sana ako din. Kaya tuloy yung asawa ko, mapunta kami sa Amerika, makikita yung Mexicano. Sabi dapat ka ba? Hindi naman kami dito. Kasi marami na ito mga Mexicano. Kasi conscious na tayo eh. Gusto natin maging katulad sa kanila. Sa skin naman, di po ba? O ilang ng injection ng glutathione ng mga pinagagawa sa kanila. Gusto lang maging maputi. Samantala yung mga maputi, naiingit sa kutis ninyo. Kaya nga nagbibilad sa araw pag kayo maging katulad ng kutis ninyo. Tapos yung mga Pilipino, gusto naman maging kutis, Amerikana. Baliktad. Kaya pati yung mata, iba na kulay. Wow, ang ganda ng kulay ng mata mo yan ha. Pilipino, kulay hazelnut yung ano, yung mata. No? Yung mga Pilipino, pinagnahalagay na kanakapapano. Mahaba-haba. Pinagkahagastos na. Di po ba? Kasi gusto nga po natin eh. Na yung nakikita natin kakulangan, yung po yung minamahal natin sa iba. No? Eh, hindi po tayo magiging masaya pag kinukumpare po natin yung ating sarili sa iba. Sana hindi tayo sana kasi talino niya ako. Eh, di mag-aaral ka kaya? No? Magsulong ka kaya ng kilay, huwag mo na susulungin naman sa kabila. Di po ba? Kasi hindi tayo dahil ang galing niya sumayaw, ang galing niya umawi. Kasi doon po tayo nakakakita ng ating kakulangan. Remember this, church. Ginawa ka ng Panginoon na unique. No? Ginawa ka na unique. Yung uniqueness mo, yung talento mo, ito po yung tuklasin mo, ito yung i-cultivate mo, ito po yung pagkukulang mo ng focus. Saan ka ba magaling? Magaling ka umawi? Then do it. Magaling ka magpinta? Gawin mo. Lahat po tayo may kakulangan. No? Lahat po tayo mayroong mga bagay na hindi tayo perfecto na lahat ay nasa atin. Focus natin yung ating sarili doon sa mga bagay na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Pang-apat, lack of contentment. We want more. More and more. Huh? Kaya nga po, kailangan nyo yung contentment. Sometimes, when we pay, we feel sorry.
nais natin na mas higit pa sa mga bagay na nakikita natin sa atin. Kung anong meron tayo, hindi tayo content. Hindi po ba? Yung minsan pinakita namin doon, nagreklamo pa sa sapatos. Dati, tatandaan yung ating preaching mo. Samantalang iba, walang paa para lagyan na sapatos. Diba? Oo, naigit tayo. Dito yung sinit mo doon eh. Walang kamay, walang pakakapraso. Tawag na po yung chicken drumstick. Yung ano yan. Pero kung titignan natin, kung sa kanya, kung kakontento niya yung kita. Pero now he's contented. Now, kilala siya sa buong mundo. Na siya yung naging kahari. Eh kung nagmukmuk nga siya doon, hinanap niya yung paa. Sabi nga niya, pinanalangin din niya, magkaroon siya ng kamay. No? Pero bakit? Nung makita niya yung worth niya, yung nakita niya yung kalagahan niya, yung kung anong meron niya, yung na-develop niya, now, oh grabe, halos buong daigdig, nakikita niyo yung pinakita doon, yung mga hari o yung mga matataas na pinuno doon sa mga ibang bansa, talagang doon siya nagsasalita. Focus. Susukit na binis ninyo. Kung teacher ka, ka magaling, focus. Pagigihan mo lalo yung mga bagay na yan. Minsan, yun ako, contentment. Be sorry, bibigay ko sa atin yan. Okay, pangatlo. What are the wrong concepts of happiness? Ano po ba yung mga maling konsepto na kung paano makukuha yung kayamanan o magbibigay sa iyo ng kaligayahan? No? Yung mga bagay na hindi nakapagbibigay ng permanenteng kaligayahan. Unang-unang pressure. Yung layaw. Kung titignan po natin si Hari Solomon sa kanyang pagiging hari, yung finest wine, the world, nasa kanya na. The most beautiful women in the world, hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo, hindi lang apat, hindi lang lima. Siguro, kung nagpa-contest lahat ng beauty world, Miss Universe, Miss Pacific, Miss Earth, lahat nasa kanya. Libo na babae. No? At sabi nga niya po sa Ecclesiastes 2:1-2. Ecclesiastes 2:1-2. And sabi niya po, I said to myself, come on, let's try pleasure. Let's look for the good things in life. But I found that this too was meaningless. So I said, laughter is silly, what goes that sticks to pressure. Sabi po sa Tagalog, bakit po mas maganda kung maging sa Tagalog? Sabi po kasi sa Tagalog, ipinasya ko sa aking sarili na ako'y magpapakaligaya at nasumpo ko naman ang tunay na kaligayahan. Ngunit ito may walang kabuluhan. Nasumpungan daw niya. Kasi nga, may alak, masarap, lahat. Sabi niya, wala siyang iniwan, lahat tinikman niya. Ang sabi niya doon sa verse 2, ang halakak ay ipinalagay kong kaululan at ang kaligayahan ay walang kabuluhan. Nung maranasan niya na wala yung kabuluhan eh. Kasi sometimes yung ating laughter, yung ating halakak, ito ay, ano ba tawag nila doon? Ungkag. Walang laman. Walang kaligayahan na nasa loob. Kaya yun po yung sabi sa Proverbs chapter 14, verse 13. Even yung laughter, no? Sabi niya, laughter can conceal a heavy heart. But when the laughter ends, the grief remains. Hello! Sabi niya, maaari kang humalakak. May palagay mo sa iyong sarili ay maligaya ka. Pero ang sabi po dito, pag natapos na ang iyong halakhak, ang kalungkutan ay nananatili. Nananatili ang kanya. So, doon po niya, sabi niya sa Solomon, hanap ko yung pleasure. Yung layaw ng sanlibutan. Wala siyang itinira, tinikman niya lahat. Yung kaligayahan na alam niya magbibigay sa kanya. Ginawa niya lahat. Pero sabi niya bandang huli, wala rin kabuluhan. Pangalawa po, yung wealth. Siguro po wala pong yayaman kay Haring Solomon
kanyang kapanamunan. Ito po yung nakala sa Biblia. No? Sa 2 Chronicle, chapter 9, verse 30 to 22. Sabi niya po doon, each year Solomon received about 20 tons of gold. Hello! Kaya mag-multiply ngayon yan sa 2,000 mahigit sa atin dito per grams. 25 tons of gold each year. Tapos naman, this did not include additional revenue received from merchant and trader. Sa mga tank, all the kings of Arabia governors the province also brought gold and silver to Solomon. King Solomon made 200 large shields of hammered gold, each weighing more than 15 pounds. He also made 300 smaller shields of hammered gold, each weighing more than 7.5 pounds. The king placed the shields in the palace forest of Lebanon. Then the king made a huge throne decorated with ivory and overlaid with pure gold. The throne had 6 steps with footstool of gold. There were armors of both sides of the seat, and the figure of lion stood on each side of the throne. There were also 12 other lions standing each out of 6 steps. No other throne or the world could be compared to it. The king had to fleet of trading ship manned by the sailors sent by him. Once every 3 years, the ship returned loaded with gold, silver, ivory, age, and peacock. So King Solomon became richer and wiser than any other king on earth. Grabe! Paghalo-haloin mo yung Henry C, lahat ng Saudi Arabia king, hindi mananalo. No? 20 tons of work, 16 tons a year. He's rich. Famous. No, lahat na sa kanya. Yung kayamanan siguro, hindi lang ngayon nauuso ngayon, siguro kung bibilangin natin, kung meron tagabilang ng pera na automatic ngayon, baka ang dami yung dala-dala. Pero ano po sabi niya? Doon sa Ecclesiastes chapter 5, verse 10 to 11. Those who love money will never have enough. Hello, church. Doon daw po naglalayon, o yung doon mahilig sa pera, o yung doon mahilig magkamal ng salapi. Ang sabi niya, hindi ito, magkakaroon ng kapanatagan. Gusto niya pa. How meaningless to think the wealth brings true happiness. Sabi niya, meaningless to think. Sabi niya, those who love money will never have enough. How meaningless to think that wealth brings true happiness. So verse 11 sabi niya, the more you have, the more people come to help you spend it. So what good is wealth except perhaps to watch it slip through your finger? Sabi niya, meaningless. Biruin niyo naman. Kung titignan po natin, sabi nga po sa Tagalog, pangit po, ang diin po ng binigay sa Tagalog, ang sabi sa verse 10 ng chapter 5, ang gahaman sa salapi ay walang kasiyahan. At ang haling sa kayamanan ay hindi masisiyan sa konting pakinabang. Ito may walang kapuluhan. Look at around us. Yung mga nagtatayo ka mga condominium, lahat po yan yung mga mayayaman na dito. Pero hindi po sila nasisiyahan doon sa kanila. Gusto nila magkaroon pa na magkaroon. Gusto nila magkaman. Sabi nga po Richard Pylon, isa sa kanya sabi, yung isang napakayaman na sa Pilipinas, pumasok pa sa casino, sa United, wala talagang katigil-tigil. Gusto niya tapunin na. Sabi ko, hindi ko alam kung sino yun. Ayaw sabihin ng pangalan. Pero ngayon po, wala. Pero sabi ko na sa yan din mo na ano po ba yung pangatlo po na nagbibigay ng kala natin na maling konsepto, wisdom. Hindi po ba? Si Hari Solomon, ang sabi po sa 2 Chronicles chapter 9, verse 20 to 23, wala daw siyang katulad. Kasi ito po yung hinihingi sa Panginoon yung wisdom, yung wealth, yung success, yan ay dinagdag ng ating Panginoon. No? Wala po siyang katulad. So, okay, to 8, 17.20 yan. So,
9:22 to 23. Okay? Para natin po, sige, basahin na lang po natin sa inyong mga Biblia. Sa 2 Chronicle chapter 9, verse 22 to 23. Ang sabi po dito, kung sa karunungan at kayamanan, walang haring dadaig kay Haring Solomon. Kaya nga pinagsasadya siya ng mga hari buhat sa iba't ibang panig ng daigdig upang makinig sa karunungang kaloob sa kanya ng Diyos. Biruin mo, mga kings ang pumupunta sa kanya upang siya ay pakinggan sa kanyang karunungan. No? Walang katulad si Haring Solomon sa karunungan. Kaya marami po sa atin talagang naghahanap ng karunungan. Pero lagi po natin tatandaan, merong isang tao tayo makikita na mas marunong kaysa atin. Kaya minsan yung frustration pagka nataasan ka noon, aba, parang bang pinaklupa na lahat ang lupa. Pero yung wisdom ni Solomon, talagang grabe, no? Lahat pumupunta sa kanya. Sabi po doon, kings from every nation came to consult him and to hear the wisdom of God has given him. Kaya nga po si Reyna Sheba naglayag pa o naglakbay pa ng napakalayong lugar para lamang patunayan sa kanyang sarili na harapan niya makita yung wisdom ni Haring Solomon. Pang-apat, labor. Yung kanyang gawain. Ano po sabi ko sa Ecclesiastes? Ang sabi po doon sa chapter 2 ng Ecclesiastes, verse 4 to 6, also try to find meaning by building huge home for myself and by planting beautiful vineyards. I made garden parks filled with all kinds of fruit trees. I built reservoir to collect the water to irrigate my many flourishing groves. No? Sabi niya po doon ay talaga yung work niya, yung kanyang mga gawa ay makikita po natin talagang napakaganda. Kung sabihin natin may pagmamalaki, pero sabi niya po sa Ecclesiastes chapter 2 verse 17 to 20, sabi niya pa rito, bukod dito, so I came to hate life because everything done here I understand is so troubling. Everything is meaningless, like chasing the wind. I came to hate all my hard work here on earth, for I must leave to others everything I have earned, questioning the value of all my hard work in this world. And who can tell whether my success will be wise or foolish? Yet they will control everything I have gained by my skill and hard work under the sun. How meaningless. So I gave up in despair. Lahat ng pinaghirapan niya, lahat ng mga pinuntan niya, lahat ng mga binild niya, mapupunta lang doon ng tao. So, labor is invent. Ang pangatlo yung success. Kala natin ito po magbibigay sa atin ng kagalakan at tunay kagalakan. Kung makikita po natin sa Haring Solomon, is very successful in everything. Ang sabi po doon sa Ecclesiastes chapter 2 verse 9, so I became greater than all who live in Jerusalem. Before me and my wisdom never failed me. Amen, no? I became greater. He's very successful. No? In business, nakita po natin ito, meron siya mga trading. No? May mga ship siya na pupunta sa ibang mga bansa, nangangalakad, at talagang kumikita siya. Very successful. Very successful siya sa pangangalaga sa kanyang kaharian. Kita niyo po ang sabi sa Chronicle chapter 9 verse 27. Sa Chronicle chapter 9 verse 9 to 27. Ano po sabi sa inyo? Okay, sabi po dito sa 9:27. Alam niyo lang, magkatuwa. Sabi po rito, ng panahon ni Haring Solomon, ang pilak sa Jerusalem ay parang bato ang halaga, at ang kahoy na sandwich dami ng sikomoro sa kapalatagan. Ang ibig sabihin, very ano sila, no? Talagang masigla at talagang successful siya sa pangalan. Sabi nga niya, ano? Parang halaga bato. Ano ibig sabihin, silver, parang
pangkaraniwan lang. Kasi kung mababasa po ng chapter 9 na ito, lahat ng bagay ay ginawa niya sa gold. Para yung silver in comparison na wala ng halaga. Kaya sabi dito, dahil sa success niya sa pamumuno, dahil sa successful siya sa kanyang administration, successful siya sa mga trading and business, yung pilak, yung buhay na kanyang nasasakupan ay masagana. Ang halaga ng pilak ay parang bato. Siguro baka nahihingi na lang. Very successful. But, in conclusion, ang sabi niya sa Ecclesiastes chapter 12 verse 8, ang sabi niya po, everything is meaningless, says the teacher, completely meaningless. Sa Tagalog po sabi niya, sinabi ng mga ngalan, walang kabuluhan. Walang kabuluhan ang lahat ng bagay na tinamasa niya. Hindi ito nagbigay ng kaligayahan sa kanya. Yes, temporary. Nagbigay. Ang sinasabi ito yung maling konsepto na kung ilalagay natin yung kaligayahan natin sa mga bagay na ito na naranasan ni Haring Solomon. Makinig tayo sa lingkod ng Diyos na natamasa na ang lahat ng bagay ito. And in conclusion, ang sabi niya, walang kabuluhan. Hindi ito nagbibigay ng panghabang buhay na kaligayahan. Ito po yung hinahanap ng tao. Ito yung pinagpapagala ng maraming mga tao. Ito yung hinahanap na kaligayahan ng maraming mga tao. Pero mali pong konsepto ito ng kaligayahan. Pang-apat, how to be completely happy. Be ready. Handa na po ba kayo? Paano kayo magiging tunay na maligaya? Paano ba kayo mapapanatili ang kaligayahan na ito? One is, seek God. No? Sabi sa Psalm 144 verse 15b, happy are the people whose God is the Lord. No? Yes, joyful are those who live like thee. Joyful indeed are those whose God is the Lord. Ang dapat po nating hanapin ay yung makapagbibigay ng tunay na kaligayahan. At ito po'y matatagpuan sa ating Panginoon. Sabi nga po ni Blaise Pascal, happiness is not in ourselves, but in God. Gusto niyo po ba maging maligaya? Then, simulan niyo pong hanapin ang Diyos. Simulan niyo pong kauhawan ang kanyang mga salita. Subukan niyo pong lumalim ang relasyon po sa Kanya. Pagkat siya yung pinagmumulan ng tunay na kaligayahan. Everything! Katulad nga sabi natin, wala na nga tayong hanapin pa. Lahat ay nasa Panginoon. Yung mga binanggit natin walang konsepto, kung kalooban ng Panginoon, in addition, God will bless you with that. Yes, I believe. Kung kalooban ng Panginoon, pagpapalain kayo ng Panginoon doon, hindi pansamantala, kundi mararanasan nyo talaga ang tunay na kaligayahan. Pangalawa, be generous. Maging mapagbigay po kayo. Bisa ng tuloy na amen. Pagbigayan na talagang napipingi ha. Be generous. Amen. Sabi kasi sa Acts chapter 20 verse 35, all I have been a constant example how you can help those in need by working hard. You should remember the words of the Lord Jesus. It is more blessed to give than to receive. Mas pinagpala daw kung tayo magbibigay kaysa tayo ay tatanggap. Ito lang po yung reputation ng ating Panginoon na hindi po natin mababasa sa Poor Gospel. Ano po ba yung Poor Gospel? Ang Poor Gospel po ay Acts. Mali. Mali nga. Hindi may alam. No? Matthew, John, Luke, Mark. Okay, yun po yung Poor Gospel. Hindi nyo po makikita po ito. No? Ang mali lang po kasi minsan, pag tayo nagbibigay, we expect
something na babalik sa atin. Kaya nga po, gustong-gusto ng mga tao na marinig pag-offering time, no? Yung mga sinasabi ng tatay, huwag kayong mag-alala. Pag nagbigay sa Panginoon, ibabalik sa inyo, siksik, lig-lig, umaapaw. Ho! Hallelujah! Kasi bakit? Kasi may balik eh. Pero kung tayo magbibigay, dahil alam natin mahal natin si Panginoon, dahil alam natin mas pagpapalain tayo ng Panginoon, mas magiging maligaya tayo kung tayo ang nagbibigay. Ay gusto ko ako magbigay. Kasi ayoko yung ako manghihingi. Ako yung bibigyan. Hindi po ba? Mas magaling ka, bakit po? Kasi alam mo na ikaw ay nakakatulong. Hindi po ba? Hindi po ba? Sabihin, mas magiging maligaya ka, mas hindi pera, kung natulungan mo isang tao, ibinigay mo yung oras mo sa kanya, binigay mo yung gawa sa kanya, tinulungan mo siya, at tapos sabihin siya, salamat sister, ha? Kung hindi sa'yo, hindi ko natapos ng trabaho. Di ba? It's still good. Di ba? Miski na walang merienda. Di ba? Miski walang kapalit na material thing. The secret word, the magic word is thank you. Pagka hindi ka naman pinasalaman mo, di siya kanan loob natanggap mo. Mas bira naman kasi sister, di ba lang ipasalamat? It's blessed to give than to receive. Di ba? At napapractice po natin yung pagiging ugali ni Kristo. We imitate little by little na pagbibigay. Pangatlo po, be content. Maging kontento po tayo. Sabihin, pasalamatan po natin kung ano ang mayroon tayo. I-appreciate po natin kung ano ang mayroon tayo. Katulad pa yung greediness o yung greed po, ito po yung nagtutulak sa atin. No? Na hindi tayo magkaroon ng satisfaction. We want more and more and more and more in our life. No? Ang sabihin, kung meron kang konti, enjoy it. Alam mo kasi minsan, yung simple treasure, ay ito po yung enjoy natin. Huwag na po tayo maghanap ng mas malaki. Bakit po? Kasi minsan pa naghahanap po tayo, hindi tayo kontento, di ba? Kung halimbawa, kung hindi natin kayang pumunta ng beach, o di-enjoy mo na yung tabo. Ay, sarap pala nakatabo. Ay, sarap ng tubig dito sa amin. Hindi po kasi, simple thing, enjoy the simple pleasure na mayroon ka, kaysa naman mainggit ka doon sa mga nakikita mo, hindi mo naman kaya, nalungkot ka lang, buti pa sila. Di ba? O di buti sila, di ako naman dito. O di kumuha ka ng batya, ang gusto mo. Di ba? One thing, kita niyo po, yung sinasabi nga po natin, yung May 19, we enjoy so much. O kaya salamat po rin sa mga nag-prepare. Di ba? That is simple pleasure. Di ba? Wala namang garbo eh. Wala naman tayong handa. Bigyan lang kami ng cake. O di ba? Okay, saya namin ng Pastor Roland. Di ba, Pastor Roland? Hindi ka mo sa'yo, Pastor eh. Di ba? Pati kayo nag-enjoy kayo? O, may enjoy to dyan. That's passion. Di ba? Hindi naman kailangan may handa dyan na masasarap, na catering. Wala. Yun lang. O, tapos uwi na, may cake. Uwi na, thank you. Salamat. O, we enjoy. Na-appreciate namin. Di ba? Maging kontento ka. Sa mga bagay nila, kung birthday ka, wala ka panta, hindi, okay lang. Di ba? Mabati ka sa Facebook, okay lang. Kontento ka na doon. Di ba? Di ka mamabigyan ng regalo, kontento ka na doon. Pero mas masaya pag may regalo. Di ba? Kasi di, makatanggap ng pag. Naku, napuno na ata yung account ng Facebook ng pag. Kung makikita mo, na-appreciate niya. Simple lang yun, bag lang yun. Kontento na siya, malaman niya yung bag na yun. Tumulo pa yung mga... Be content. Di po ba? Kaya nga po, kailangan po na. Sabi nga po niya sa Ecclesiastes chapter 5, verse 10. Those who have money will never end enough. How many does you think that wealth brings true happiness?
Yung wala pa yung contentment, patuloy na hahanapin yung mga bagay ito. Diba? Kaya nga po, kailangan po, katulad sinabi ko po sa inyo, yung mayayaman, wala po silang contentment. Sige, hanapan na sila nahanap ng pera. Pinahirap yung sarili nila. Marami na silang pera, kasama na sila sa Forbes. One of the richest. Pangilan na sila na okay pa rin sila. Hindi po sila sawa. Pero kita nyo, look. Very listen. Ang sabi po doon sa Philippians chapter 4 verse 11 to 12. Kung makikita po natin, not that I was ever in need, for I have learned how to be content with whatever I have. Sabi ni Pablo, hindi tayo sa meron siya. Pero sabi niya, naging kontento na siya sa lahat ng bagay kung ano ang meron siya. Okay, so I know how to live on almost nothing or with everything. I have learned the secret of living in every situation, whether it is with a full stomach or empty, with plenty or little. Huh? Sabi niya, nanapit po niya, yung secret, contentment. Yung kalagayan po ni Pablo dito, hindi maganda. Nakakulong siya habang sinusulat niya ito. Pero bakit sa kabila ng lahat ng ito, sabi niya, miski ako gutom, miski mabusog, miski meron at wala. Sabi niya, okay lang sa akin. Miski wala, maligaya pa rin ako. Kasi, nakita niya yung sekreto is contentment. Kasi alam niya yung purpose ng Panginoon sa kanyang buhay. Kaya kung mali po yung alam natin purpose, kaya po sinabi ko sa inyo, the purpose of God is not to make you happy, but the purpose of God in your life is to be holy. Hello, church! Yung happiness, it will follow. Kaya seek God first. Kung tayo po ay magsisik ng happiness, we will fail. Madi-discourage lang tayo. Pero kung ito'y hanapin natin una-una sa ating Panginoon, makita natin sa ating buhay yung purpose ng Diyos kung bakit kanya nilikha, yung purpose ng Diyos kung bakit kanya niligtas, then we will be happy and content. Si Pablo, grabe pinagdaanan niya, pero ano sabi niya? Di ba? Rejoice in the Lord always. I say, rejoice! Uy, tayo mo, wala pa. Di ba? Magkaroon ng ating problema, hindi na makakausap ng matino. Nakasinghal na sa anak, nakasinghal pa sa asawa, nakasinghal sa kung sino-sino sinisinghalan. Ano kung sabi, mayroon mo ngayon, may isip ako. Lumili ako dyan. Huwag ngayon, bukas na lang. Di po ba? Maging kontento po ka. Alam niyo ba yung purpose ng Panginoon pagkakatawag sa kanya? To preach the word of God. To preach the gospel to the Gentiles. Alam niya, maski naman siya, yun ang purpose niya. Kaya nga po, dapat sa atin, pangapat, focus on the end of the story. No? I-focus natin yung isip natin, natin puso, yung end ng story. Ano po ibig sabihin? Pag po kasi may sports, Miami Sports tayo. Diba? Lalo na po maganda ang laban at hindi napanood. Kung na-replay, hindi nyo pumapanood yung replay. Right? Ang ayaw nyo, alam nyo agad yung resulta ng replay. Bakit po? Kasi, pag nalaman nyo agad yung resulta ng replay, lalo na gano'n na, no? Yung mga pagalas, 10 seconds na lang, lamang Spurs ng dalawa, bola ng hit. Hawak ni LeBron James. At biglang tumira sa 3-point shot si James. Ano kaya nangyari? Pagka ganon, hindi mo alam, parang sabik na sabik ka, ninemnembit ka. Siguro kung ikaw ay sakit, shoot ka, shoot ka, shoot ka. Okay? Okay niyo? Pero pag alam mo yung story at the end, panunuwarin mo pa rin. Pero ano yun na yung, bago na yung kaisipan. Anong kaisipan mo? Yung anxiously, tinitignan mo
minamatyagan mo, paano sila nanalo ng 1 point? Hello, church! Hindi mo alam, Diyos ka. Nananalangin ka pa. At namasyon niya! Di ba? Hello, totoo mo ba? Pagka alam mo na, panonoorin mo. Pero ibig sabihin, alam mo na kasi ang resulta, pero gusto mong panoorin dahil gusto mong malaman ano ang nangyari at nanalo sila ng 1 puntos. Church, ganun din po tayo. Focus on the end of the story. Kaya sabi nga po, sa Proverbs chapter 10 verse 28, the hope of the godly, result is, the hope of the godly, result is, yun daw yun. But the expectation of the wicked comes to nothing. At the end of the day, yung resulta daw ng mga righteous, yun daw mga makadyo, yun daw malalim na relasyon sa ating Panginoon, yun daw inuunang kaharian ng Diyos, at the end of the story, ang resulta, happiness. Palapakan na po natin yan. Hindi sinungaling ng Diyos. Gagawin niya yan. Kung ang ating pananampalataya ilalagay natin dyan, oh, our life is full of ups and downs, sorrow, grief. Siguro iba sa inyo may mga problema na pumunta dito. Pero, ang sabi po doon sa James chapter 1 verse 12, ang sabi po niya, God blesses those who patiently endure testing and temptation. Afterward, they will receive the crown of life that God has promised to those who love me. Focus at the end of the story. E di pangako sa inyo ng Panginoon, God blesses those who patiently endure testing, persecution, temptation. Afterward, all of these na nangyayari sa inyo, meron kayong regalo sa Diyos, the crown of life. Naroon ang abang ang ating Panginoon. Nasasalubungan kayo the day na kayo ay papungo sa kanyang kaharian. Focus doon, hindi sa hirap ng buhay, hindi sa paglalakbay nyo dito. Lahat yan matatapos sa tamang panahon. Ang maganda, mapagandaan natin yon. Kita niyo po sabi ni Pablo sa 2 Corinthians chapter 4 verse 17 to 18. For our present troubles are small and won't last very long. Sabi niya, mga paghihirap nila, mga nararanasan nila ay maliit lamang at hindi ito magtatagal. Yet they produce for us glory that vastly overweight them and will last forever. No? So we don't look at the troubles. We are seen now, we can see now. Rather, church, listen, we fix our gaze on things that cannot be seen. For the things we see now will soon be gone. But the things we cannot see will last forever. Oh, glory to God. Praise the Lord. Hindi nakatutok ang kanilang paningin sa mga bagay na nakikita. Hindi nakatutok ang kanilang paningin sa mga bagay na paghihirap ng kanilang nilalanan. Kundi nakatutok ang kanilang paningin doon sa kabilang buhay na alam nila na ito ay hindi magwawakas. Lahat na nararanasan nyo ngayon, magwawakas. Ngunit doon sa kabilang buhay, focus doon sa end ng story. Ang sabi po ni Patrick Henry, dito po akong tatapos, na isa po sa pinakamayaman sa Virginia. Nung siya po ay malapit na mamatay, ay pinamana niya po yung kanyang kayamanan sa kanya. At nag-iwan po siya ng will.
At ang sabi niya po doon ay iiwanan niya ang kanyang kayamanan sa lahat ng kanyang mga anak. Sabi niya ay, pero meron akong isang bagay na nais na ibigay sa kanila. Ang sabi niya po doon ay ganito. Meron isang bagay na ginusto niya at naisin niyang iwanan sa kanyang mga anak. Ito ay ang kaligtasan na binibigay ni Kristo Jesus. At ang sabi niya po dito, kung meron kang Kristo sa iyong buhay, kahit wala kang anuman sa mundong ito, ikaw ay magiging maligaya. At ang sabi niya, kung wala kang Kristo, bagamat mayroon ka ng lahat ng bagay sa ibabaw ng mundong ito, ang sabi niya po, you can never be happy. Hindi ka magiging maligaya. Ang happiness po ay matatagpuan sa malalim nating relasyon sa ating Panginoon, na siyang nagbibigay sa atin ng true happiness. Amen? Gusto pa ng Diyos na maging maligaya kayo? Then, seek God first. Amen. Tayo po natin po